Yo guys, check kamusta mga idol? So kaya mag-update tayo ngayong Monday. Oh my goodness gracious. Ano nangyari? Ang tawag dito is false move daw. False move Monday. Oh my god, oh my god. Good morning ba? Actually, bad morning talaga kasi pagkagising ko pa lang, paghatid ko kay Boy WhatsApp, sobrang traffic Kung lahat na ng mga secret na daanan, dumaan na lahat ng jeep doon. No? Nakita ko na sila lahat doon. So grabe. Grabe ang traffic at syempre ang drop ng market. Kita nyo naman yan mga idol. No? So tinamaan na yung blue natin. Nakita nyo yung blue na nilagay ko dyan? Ayan. Ayan yung sinasabi ko na pwedeng tamaan o kunin. O di ba? So nangyari nga. At ano nangyari? Positive tayo ng $120. So ayan, ito yung trade natin kahapon. Naka-short tayo. So positive tayo ng 121 ongoing, at itong pangalawang blue, ito yung ini-expect natin na tatamaan pa, no? Once na ayan, bumaba pa yan banda dito, automatic na yan, baka kanain niya na yan, Brad. Kanain mo na. Pero meron naman tayong lock profit na mga idol, no? Meron na tayong lock profit dito na 7, magkano ba yun? $80, okay? So, meron tayong lock profit na 80 USD. So, kung mag-bounce man yan, profit na tayo ng 80. Okay? Pero, so far, tuloy-tuloy siya bumababa, and then, expect natin yan. Siyempre, yung iba, yung sabi ko, ala ko ba bullish ka, tapos naka-short ka. Mga idol, pag sinabi natin, oy, bullish na ngayon, o kaya mag-aano na ngayon, andito na yung bottom. So, ibig sabihin, wala naman nakakatsyempo sa mismong bottom. Andito lang tayo sa range. Sa range na pwedeng maging bottom na to. 'Di ba? So ibig sabihin, pag sinabing, oy, baka mag-bull run na, hindi agad na ngayong araw na to bull run, bukas bull run, ngayong linggo bull run, walang ganun. Ano ba naman yan? Parang bago lang kayo sa crypto, mga idol, no? Sa bagay, kung ganun talaga yung tingin nyo, it's okay, kasi marami naman talaga na si shake out ngayon. Kung tingin nyo bear market na, nasa inyo yan, no? Diskarte lang naman yan, mga idol So ako bullish ako pero nag-short ako. O kasi nagti-trade tayo, trader tayo. Pero yung hold ko na binubudega ko, pag nanalo tong trade na to, yun yung pambubudega natin dito sa range ng bottom. 'Di ba? Kasi nasa range tayo ng bottom, sa paniniwala ko lang 'yan. 'Di ba? So sa akin, diskarte yan, strategy yan, mga idol, kung anong kaya may sarili kayong strategy. Ano bang strategy nyo? 'Di ba? Hold ng mabilisan lang, no? Short term o long term hold. Ganun lang yun. Kasi ako, long term talaga ako. Pero on the other side, nagtitrade tayo. Yung trade natin is, minsan may bias, minsan walang bias. Pero syempre, kaya nga tayo nagbabalita. No? Sa news natin, mga idol, doon natin malalaman o doon tayo magkakaroon ng kahit konting idea kung ano yung mangyayari sa market. Uy, may bad news dito Baka mag-drop yung market. Uy, may good news dito baka mag-positive yung market. Actually, kung tutusin nga, sabi ko nga sa inyo, dapat positive na tayo ngayon Dapat umangat na tayo sa maganda ng news natin, 'di ba? Pro crypto government, lahat na. ETF, adoption, lahat na. Pero bakit tayo nagda-drop? So, sabi nila manipulation. O sabi nila bear market na. So, kung sa tingin nyo ganun, di sabayan nyo ng trade para put your money in where your mouth is. Ganun yun. Sabi nyo, ano pala, bear market na pala, hindi mag-short kayo. Ayan, tignan nyo ako, nag-short ako. Di panalo. Ayan, bababa pa natin, mga Lodi. Ganun baba natin dito, unti-unti na natin. Kasi baka anytime mag-bounce na to No, kasi tinamaan na yung una nating suspect. Yung una nating suspect tinamaan na. So ito yung pangalawang suspect. Medyo bumaba na yung chance niyan. Etong unang blue na to, for me mga 60% chance na tatamaan to mga idol. So tinamaan na nga siya. 'Di ba? So etong pangalawang suspect natin, medyo bumaba na yung chance dito. Sabihin na natin mga 45% na o 40% na lang yung chance na pwede niyang babain yan. Pero meron pa rin chance, okay? So, kaya tayo naglalak profit kasi kung tatamaan niya yan, dun tayo ngayon. Pwede na tayo mag-abang ng long position dito. So, dito, actually, kanina nga natitempt na ako na mag-long dito.
nung nakita ko na tumama na sa blue. Sabi ko, maglong na kaya ako. Pero chill lang, no? Okay lang 'yan. Sunod pa rin tayo sa strategy natin. Huwag natin padaanin kumbaga huwag nating pairalin pala, padaanin tuloy. Pairalin yung ating emotions, mga idol. It's just emotions taking me over. Wag daw ganun. Okay, so hintayin natin yung plano natin, di ba? Kapag nangyari, saka tayo bumanat. Pero kapag hindi, di marami pang chance na ibibigay yan, di ba? Ilang beses natin sinabi yung kasabihan na yun, di ba? Okay, let's get it on, mga idol. So, punta tayo dito sa ating malupit na balita ngayon. Update tayo dito. White House inside source, ito, update lang tayo sa binalita natin kagabi claiming Trump will attack Iran on Monday or Tuesday. Monday is 2/23. Ano ibig sabihin nun? Ba't 2/23? February 23. Ayun pala yun, no? February 23 equals 322 backwards, skull and bones, no? Ito pala yun, no? February 23 pala to, babaliktad. Oh my goodness. On ano to? March 10, 2020, sabi dito, Mr. Pool posted a picture of Trump waving goodbye in 113 from March 10. March 10 ba to o October 3? To October 3 siguro, no? To February 23, when 311 days remains in this year is exactly 311 weeks. Oh my God. No? So ito yung mga riddle natin So marami nagsasabi, alam niyo naman yung mga crypto riddlers natin, may mga dinidecode sila dyan. So ayan na yan, no? Sabi nga dito, after a quick tour of the latest reports and news, the picture has become much clearer. The likelihood of US strike on Iran has become certainty. Nako, whether next week or the one after, and if this scenario comes to pass, it means widespread regional chaos. Na minsan kasi mga ganitong balita, mga idol, medyo nagiging overacting o overreact. Pero syempre, hindi natin alam. Malay nyo naman, ganun mangyari. Trump's raising of customs tariff to 15% on everyone, a clear escalation in the trade landscape. Trade agreements with Europe are threatened with failure. Thousands of companies have filed lawsuit to recover about 150 billion sa tariff to, mga idol, kasi hindi nga sumang-ayon sa kanya yung Supreme Court, di ba? Following the court's ruling against the custom tariff. So ayun na nga. And for the third week in a row, institutional selling of stocks at historic and unprecedented levels, with the current week being the largest in history for institutional selling, reaching $8 billion. All-time news. All this news, the market might absorb it, but if the military strike happens, kumbaga, sa lahat ng bad news na to, kinakaya pa ng market. Pero kapag ang military strike happen, it means simultaneous kasi. It means a simultaneous downward wave that could hit stocks. Ito daw yung mga tatamaan, mga lodi. Hindi lang Iran yung tatamaan pag inatake sila ng US. Tatamaan din yung stocks, Bitcoin, and the entire cryptocurrency market, alongside a strong rise in metals, especially gold. So kapag bumaba lahat yan, mga idol, medyo aangat ang ating gold, silver, copper, ano pa ba? At iba pa, no? Basta yung mga precious metals natin, pwede kayong. So ito yung sinasabi ko na pag alam natin yung news, pwede tayo magkaroon ng hit sa trading. O kung halimbawa, biglang inatake ng US yung Iran, ito na yung prediction. So bababa ngayon yung stocks, Bitcoin, cryptocurrency. Pwede ka ngayon mag-short. O kung gusto mo, hintayin mo yung chance na medyo sobrang baba na, saka ka magbudega. Ganun. Kaya alam natin dapat yung news. Tapos, and the entire cryptocurrency alongside a strong rise in metal. So, pwede ka naman ngayon mag-long sa gold, sa silver,
'Di ba? Meron na yan sa Bitget, mga lodi. Silver tsaka gold, pwede na kayo mag-trade. So, sa mga wala pang crypto exchange diyan ha, alam nyo na, andyan yung link natin ng Bitget sa baba ng description. Gumamit lang kayo ng VPN. May link din tayo dyan. Or, gumamit kayo ng Opera browser. Pwede na yun. Okay, so ayan. So, pwede na kayong mag-trade. Pwede kayong tawag dito, magbodega kung kailan nyo gusto. Dahil alam natin yung pwedeng mangyari sa market dahil sa mga balita natin. Di ba? The real question, is the market pricing in this scenario or not? Sabi dyan. So, medyo, sa tingin ko, medyo bad news yung mga nangyayari ngayon. So, medyo tama yung ating position na short. Pero ngayon, mga lodi, iniisip ko na dito is kung hanggang saan to pwedeng mangyari at saan ako puposisyon ng long. Kasi kung papairalin ko pa rin dito yung aking 50% 50% technique, baka hindi ako makaposisyon ng maganda sa long eh. 'Di ba? So ang half nito, actually dito pa nga lang, dito lang Pero binaba ko na siya. So ang iniisip ko ngayon kasi mga idol, pag ito tamaan, etong pangalawang suspect natin which is yung 1.34, no? Pag tinamaan yan, dumikit yan dyan, maghihintay pa ako ng mga 5 minutes. Sa 5 minutes candle ako tatapat dyan. Dyan, sa 5 minutes candle. Kasi pag nag-stay siya dito ng 5 minutes, no? O nagsara yung 5 minutes candle dito, sabihin na natin, sige, tagalan ko na mga 10 minutes candle. Pero sa tingin ko 5 minutes lang. Pag tumagal siya dyan, pwede na ako mag-long dyan. No? Pero kung titignan mo, gumaganong-ganon siya, mga idol, o kaya bumaba siya ng ganyan, tapos umangat siya, 5 minutes nandito siya, kumbaga may wick lang dito, and then 5 minutes nandito nagsara, hindi mo na ako maglulong nun kasi baka bumaba pa yun eh. Di ba? May mga ganong diskarte. So, kayong bahala, no? Diskarte nyo yan, mga idol, pera nyo yan, no? Pag kayo natalo, hindi nyo ako pwedeng sisihin. Pag kayo nanalo, hindi nyo rin ako pwedeng sisihin. Pag panalo kayo, di ba? Sihin nyo yung sarili nyo, oy, panalo ako, ang galing ko, ganun. Di ba? So ngayon, tulad nito, may 5 minutes candle na ba dito? May nagsara na ba? Yan, pwede ito, may chance na ito. Ay, hindi pa nagsasara yung pangalawa. Hindi pa nagsasara yung pangalawang candle, Pag ito, umangat pa yan dyan, may chance pa yan na bumaba. Di ba? So, ano lang natin, diskarte lang yan mga idol. Kanya-kanyang diskarte ng trade. So, bahala kayo. Sabi nga, KKB, sabi ni Tito Vlogs, di ba? KKB, kanya-kanyang bili, kanya-kanyang benta yun. Di ba? Tapos, okay na, no? Ito yung suggest natin kay Trump. Pero, hindi lang yan, mga lods, no? Meron pa. Sobrang galit na nila kay Trump. You piece of S. Sabi dito, no? So, ayan ha, medyo galit na to kay Trump, mga idol. You wanted to be number 1 in crypto? Question mark. In scamming, draining, lying and destroying, you're doing great. Okay, yung sinabi niya kay Trump, no? Even before you in human fraud got back into power, countless crypto companies were already sending you money. Kumbaga kumikita na siya doon dati pa. Your first move was launching Trump and Melania and draining the entire trenches. Kumbaga, ito yung isa nilang malupit na ginawa di ba? Pero sabi ko nga nung sa inyo nakaraan, siguro kinonsulta lang yan kay Trump, pero syempre, niya pa rin niya, meron pa rin siyang say kung itutuloy o hindi, di ba? Siguro sinabi nga lang diyan, oy, kikita tayo dito, master. Magpa-profit tayo na malaki-laki dito, master. Wala pang clarity kaya hindi pa tayo madidemanda, master. Your next was giving the convicted, galit na, the convicted CC Binance a pardon so you could make shady deals with him and his exchange or crypto exchange that controls everything and keeps damaging the space. Alam nyo, marami na naging issue si CC dati pa kaya nga siya nakasuhan. Pero sinabi ni Trump sa isang interview na, alam nyo, hindi ko pinagtatanggol si Trump ito lang yung talagang balita na nangyari, facts to, kumbaga. Sinabi ni Trump sa isang interview na hindi niya nga kilala si CC. Hindi niya raw pinardonan si CC. Hindi niya kilala si CC.
ang nagpardon diyan kay Sisi is yung dalawa niyang sutoy na anak, no? Si Eric Trump at si Unyok. Si Junior, di ba? Oh, si Trump Junior. Ayun yung nagpardon diyan, hindi si Trump, okay? Pero syempre, siguro nagpaalam pa rin yun, kaya lang di lang siguro. Ano ba yun, nak? Pardon na namin si Sisi, dad. Sino yun? Bahala kayo. Ganun lang sinabi sa malis. Thanks for the 10-10 and for this whole clown show with a liar of your caliber. So ito yung 10-10, ito yung sa Binance mga idol, yung parang kinontrol nila daw. Narcissists understand each other, right? Your domestic and foreign policy escalation on a daily basis only generate fear among investors and WhatsAppers. The most is crypto. Oh my goodness, kawawa naman tayo. Thanks for the tariffs Americans have to pay. You destroyed crypto's reputation with your words alone. You multi-convicted, bankrupt, Epstein pedo. Dahil grabe yung yung trash talk nito, mga idol no? Hundreds of thousands left crypto because of you. Billions burn. Sunog talaga lahat. Real builders got crushed. Innovations got stalled. People lost everything they had while you enrich yourself with millions and billions of dollars. No? And as if that wasn't enough, your son with the World Liberty Fi and American Bitcoin are dragging this whole mess even deeper into dirt. No, kumbaga sinamantala nila yung kapangyarihan ng kanilang daddy. No, kailangan natin pagkakitaan to habang nakaupo pa si daddy. You are an opportunist and everything you touch turns to shit. Yet you're always manage to enrich yourself. Just like you are insulating your country. You push crypto back in the Stone Age. So ito mga idol yung ating parang isa rin sa reason kung ba't sobrang tagal nung ating bear market, no? Dahil kay Trump, no? Marami siyang ginawa na napigilan yung parang bull, no? Dahil diyan sa mga pinagagawa niya. Kaya galit na galit tong mga to, no? Sila, maski tayo pero syempre, enjoy lang natin yung journey. Hindi naman tayo balat sibuyas sa lahat You are piece of S and every normal person with access to pre-information, a bit of empty empathy and an IQ over 80 hopes that you and your administration will pay for all of this. Mother, father, you. Sabi niya, oh my God. So, mga idol kayo, sang-ayon ba kayo dito kay Master? Sa lahat ng ginawa ni Daddy? Ako, marami nagsasabi dito na, hindi makatrump ka Alam nyo, huwag kayong judgmental. No? Lahat ng sinasabi ko rito, opinion ko lang. Okay? No? Hindi tayo masyadong seryoso dyan. Maski sa politika Maski sa politika. Tanga na, tawag nga akong DDS dito. Kahit wala naman ako DDS Kasi kapag nagsasalita ako minsan, nasasaktan yung mga idol nyo Kaya ganun Huwag kayong ganun, Brad. Unang-una, hindi naman kayo kilala nung sinasamba nyo Inapoon Kasi nagtatanggol nyo. Grabe naman kayo nyo, no? So, alin nyo lang mga lodi. Bigyan nyo ng respeto yung sarili nyo. Huwag kayong sumamba sa mga politiko. Okay? Okay ba? Okay ba yun? So, ito mga lods marami nang magalit kay Trump ngayon. At ang pinaka-inaabangan natin ngayon is kung babakbakan niya yung Iran ngayong week mga lodi, pero dahil sobrang laki ng araw ng chance, certainty na nga strike on Iran has become a certainty na. So abangan nyo yan. Syempre once na bakbakan yan, dapat nakaabang kayo sa market. Anong mangyayari? Babagsak ba, ganito ba? Gamitin nyo yung mga event, yung mga chance na yan para maging pabor sa inyo. 'Di ba? Hindi yung alam nyo na pala na babagsak tapos bumili pa kayo o kaya something na naglong kayo, di mag-short kayo para kumita kayo. Kumbaga, sa mundo ng crypto, mga idol, kahit bumabagsak ang market, maraming nagpa-profit diyan. No, sa mga nagso-short o nagbebenta o something. Nasa inyo yan, mga lord. Bago kayo pumasok dito, alam niyo naman yan 'Di ba? So, wag kayong masyadong masaktan kung bumababa, gamitin niyo yun bilang opportunity para mag-short or para mag-bodega. Ganun lang yun mga idol, no? Use your brain, sabi nga ni niya, diba?
So ito nga sa Philippines tayo, yung Meta. Si Mark Zuckerberg na may kaso ngayon. Bawal na ang scammer sa internet. Yung mga nagsasayaw-sayaw na babae dyan ng mga labas-labas yung kuyo ko, tapos biglang magkakaroon ng link ng sugal. Alam niyo yun? Yung mga nagsasayaw-sayaw ng sa short, tapos biglang ang sunod na lalabas yung link ng sugal. Ito the partnership between the DICT and Facebook parent firm Meta aims at accelerating the detection and removal of harmful online content in the Philippines. Okay? Mga harmful, including phishing operations. Alam niyo na yan, yung mga phishing site, phishing operations, digital fraud, and so-called deep fakes used in fake investment scheme and reputational attacks. No? Ito kasi, marami na kasing gumagamit ngayon ng mga ganyan. Minsan makikita mo si Jackie Chan nagpo-promote ng Jisugal. Tagalog pa yung salita. So, yung mga deepfake yun, mga idol, no? So, alam nyo ngayon, pag nagpe-Facebook kayo o nagso-social media kayo, Instagram or what, pag may nakita kayong isang bagay na interesting, cool, o informational, o educational, kung ano man yan, lagi nyong ipapact check kung totoo yan o hindi. No, titignan nyo kasi ngayon marami ng AI, mga idol, na hindi mo na ma-distinguish o kung ma-detect kung ayun ba ay tunay o hindi. 'Di ba? So, kailangan maging matalino kayo ngayon sa paggamit ng social media. So, para hindi kayo ma-scam, ma-phishing. Pero syempre, yung Meta at DICT, gagawa sila ng way para maprotektahan yung mga tao o yung mga consumer o yung mga tao nga, 'di ba? Na tignan o hanapin o pigilan yung mga nangi-scam dito sa Facebook, which is good yun, mga idol, di ba? So, syempre kasi yung iba naman kasi, lalo na pag medyo mga old school na tita-tito natin na minsan lang mag-Facebook, di ba? Tapos bigla silang makakita ng ganun, tapos makiklik nila, nako, may scam sila, mapiphishing sila. So, isa yun sa magandang ginawa. Ngayon, yung bawal na ang scammer sa internet. Okay? Antindi nun. So, ito mas matindi to. Fear and greed natin umabot sa 9. Oh my goodness. Alam ko kagabi, alam ko may 5 to eh. Umabot siya sa 5 eh. May nabasa ako na umabot sa 5. Grabe na yun. Extreme fear na yun. Super extreme fear na, mga loads. No? So, Bitcoin Fear and Greed Index is 9. Extreme fear current price nasa 67,000. Mga loads, no? So, ngayon nasa extreme fear tayo at alam nyo naman ang kasabihan. Di ba? Be fearful when everyone else is greedy, and be greedy if everyone else is fearful. So, ngayon nasa extreme fear lahat. So, kailangan mo maging greedy ngayon. Kainin mo lahat ng pandesal na binili kanina. Di ba? So, kailangan nyo maging greedy. Siyempre, iba naman, katulad ko, wala naman tayong pambili. Hindi natin kaya maging greedy. So, hindi lang tayo magpa-panic sell. Yun yung isang magandang gawin kapag wala kang pambili at pambudega tulad natin. Ano lang tayo? Extreme hold. Extreme hold lang tayo, mga lods, no? Don't panic, sabi nga nila. Pero paano hindi ka magpa-panic pag maraming ganitong news? Pump.pan, ito yung alam niyo na yan, di ba? Sa atin. Link wallet dumps of billions of pump. Nako, dinump na. Nagbenta na, no? Iniwanan na. On-chain lens plugs a wallet tied to Pump.pan that sold its entire 3.75 billion pump for $8 million USDC. No? At ito yung average price niya, no? 0.0021. Another Link wallet send one, umbaga lahat na sila nagbebenta, mga idol. Na binibenta na nila yung pump na coins, mga loads, no? Ayan, ito naman $2.5 million to BitGet and still holds. Meron nagbenta ng 1.2 billion na pump, no, sa halagang 2.57 million,
to beat Get and still hold. Meron pa rin siyang hold na 3.54 billion pump, which is nasa 7.4 million dollars. So, ang system nito, marami nagbenta pero yung iba nagbenta lang, nagbawas pero yung may hold pa rin. Ganun, no? So, pero kahit na, mga idol, no? Sabi nga natin, ano bang utility ng mga ganitong coins? Naniniwala ba kayo na sa future, anong reason kung bakit siya lilipad? Sa hype, ganun? O sa burning? Kung magbe-burn yan, yun na yun. Ayun yung reason kung ba't siya tataas. Ano pa sunod? Pag nagtapos nun, wala na. Magbe-burn na lang ulit. So, sa panahon ngayon is utility coins ang mahalaga. For me, okay? Nako, ang ating mga Pi community. Oh my God, no? Ako nagmamind pa. Ewan ko, siguro nakasanayan ko na. Pag nakikita ko yung app ng Pi sa cellphone ko, nagmamind pa rin ako eh. Meron akong 2,000 Meron akong 2,000 Pi, pero ang ano ko lang nun yung ano ba yun, boss? Yung maano mo sa mainnet, yung sa Pi coins. Converted to something pa lang. Yung mako-convert mo pa lang is mga nasa 200 plus pa lang. Pero meron na akong Pi na 2,000 parang ganun. Pero hindi pa ako fully KYC something. Okay? Nako, ito na. Picoin breakout fails. Pi Networks token is struggling after a failed breakout attempt. Price is hovering near 0.16 after briefly pushing above 0.19 on February 17 during a bullish flag setup that had projected a 60% rally, but the move quickly stalled. Kumbaga, yung itsura ng chart, pag ina-analyze mo, magpa-pump siya pag nag-break siya doon. So nag-break na siya doon, pang. Kaya lang nag-failed yung pump niya, bumalik siya, bumagsak ulit. Hindi siya tumuloy-tuloy. Ganun yung nangyari. So kung titignan natin magkano ang Pi Network ngayon, Pi, nako, grabe pala bagsak nito mga idol, no? So nasa 9 pesos na lang siya, mga idol, no? So ayan, umabot pa siya ng 7 pesos. Ito ata yung break eh. Dapat magbe-break siya dito, pang. Kaya lang dapat didiretso siya, ngunit subalit the top what? Dumiretso sa baba, mga lodi. Pero umabot siya ng 10 piso from 7 pesos. 7 pesos to 10 pesos at ang in-expect nila babalik na siya ng mga 20 to 150. Pero nauntog sa 10 pesos and then kamot ulo pagdating ng 9 pesos. Nako mga lodi, grabe yan ha. So malulungkot na naman ang ating Pi community. Pero alam nyo, bilib ako sa mga Pi community na mga matatanda, yung mga old school. Yung mga lola tita natin na nagpa-Pi. Ang alam nyo, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa price ng Pi Network sa mga crypto exchange. Meron silang sariling presyo nila, hindi ko alam kung ano. Tapos nagbabarter sila doon, no? Nagbabarter sila. Ito palit ng gamot, bagay na na something, basta mga ganun, nagbabarter sila, damit. At meron silang sariling price, hindi nila sinusunod to, mga idol. Doon ako believe sa mga Pi community. No, yung mga legit yung mga talagang parang sorry sa words, no. Pero parang na sila, parang mga ginagawa lang malalim na samahan. Ayoko sabihin Ayaw sabihin kung ano man di ba? Malalim talaga yung nila sa Pi. Nakwento ko na yun dati na mayroon akong pinuntahang Pi community na grabe. Ang yayaman ng mga tao doon, mga lods, kasi meron sila mga pickup truck, mga sakyan, kotse, van, nakaparada, tapos may plug sila ng Pi sa mga sakyan nila. Oo, totoo yun. Pumunta kami ni boss. Tinanong ko yung nagtanong kasi ako doon tungkol doon nga sa KYC na hindi ako makaalis sa number 9. Sabi ko, tanongin ko kaya to dito. Pagtingin ko, grabe, para siyang simbahan. Actually, simbahan talaga siya. Kasi yung simbahan pero hindi Pi na simbahan ha. Kumbaga may religion doon, hindi ko lang alam kung ano. Tapos tinanong namin ni boss, ang kumausap pa nga sa amin parang pastor eh. Siya ata yung pastor doon eh. Tapos siya yung leader ng Pi. Ang galing nga eh. So, ayun na. Pero sila ngayon, nakikita ko pa rin sila, nadadaanan ko sila, na talagang ganun pa rin sila. May project pa nga sila dito, may pa-event pa sila sa amin malapit sa Overcourt eh. Bartera ng Pi. Hindi lang ako nakapunta nun kasi may lakad ako nun eh. Pero pupunta ako nun eh. At kaya lang may lakad ako, so hindi ko sila nakita. Pero nalaman ko na meron silang event na ginawa sa Overcourt dun sa amin.
So, wala silang pakialam, mga idol. Siguro yung mga nasasaktan lang dito is yung naki-hype sa Pi noon, no, na bumili ng Pi nung kalalabas pa lang at ngayon is nagsasuffer. Okay? So, ayan, grabe, grabe, no. Mababa man ngayon sila ngayon, siguro yung mga, alam niyo yung mga diehard fan ng Pi, siguro kung nakita nila to, siguro bibili pa sila ng marami. Kasi lilipat nila sa cellphone nila. Ganun yun eh. Kaya lang syempre mga old school na yun, yung mga lola-lolo na natin, nakikita ko doon, nanay na, actually nung pagpunta ko doon, wala talagang bata na sing edad ko. Although matanda na ako, nasa 85 na ako eh. Wala talaga. Grabe. Oh, ito. Tawag dito. Ito. Nako, nung nakaraan, meron na balita na 10 sa 12 na malulupit na officers ng PED o yung mga chair sa PED, no, bubungoto na magkakaroon ng o sang-ayon na magkaroon ng 50 basis points na rate cut, mga idol. Pero kung titingnan natin sa poly market ngayon, the probability of no interest rate cut and keeping it as it is without any reduction in March is 96% na post lang tayo, no. Looks like Jerome Powell isn't going to cut the rate until the new Fed chair arrives in May. Okay? No, so ako inaasahan ko na hindi nagagawa ng maganda si Jerome Powell habang nakaupo siya ngayon, no? Kasi talagang wala siyang gagawin ngayon, baka nga mang-route pa para labanan yung kaso niya eh. May pambayad siya sa kaso niya na sinampa sa kanya ni Trump, okay? No, pero di umano lang yun na nagnakaw siya, di umano, kaya nga siya may kaso eh. So, ay sa corruption pala yon, no, yung pinagawa niya yung Fed office, no, na napakamahal daw, sabi ni Daddy. So, dinimanda siya ngayon, kinasuhan siya. At sa tingin ko, hindi na siya gagawa ng isang bagay na masisiyahan si Trump, which is yung mag-cut ng rate hanggang matapos yung kanyang termino at palitan na siya ni Kevin Wars sa May. No? So, pwedeng mangyari na wala na siyang gawin, puro post na lang hanggang May. Pero, sabi nga natin, hindi lang naman siya yung bumoboto doon. 12 silang bumoboto kung magka-cut ng rate o hindi. No? So, titignan natin kung sasalungatin siya ng kanyang mga tropa at magkakaroon ng cut ngayong March 19. March 19 yun, mga idol. So, medyo matagal pa naman yun. Baka marami pang pwedeng mangyari. Baka March 19, burado na yung Iran. Hindi, joke lang. Sa March 19, hindi Iran yung buburahin. Ang buburahin doon yung rehime ni Anatoly Ali Khamenei. Ayun yung buburahin doon, hindi yung mismong Iran. Kasi ang mismong mga Iranians ang ililigtas daw doon ni Daddy Trump. Okay? Sa regime na yon, no? Sa rehime ni Anatoly Ali Khamenei. Okay? So, ayan ha. Lupit na mga news natin ngayon. O, ito, bad news din to. Dahil bad news ha. Ayan ha. Bad news. And bad news sa XRP. Oh my goodness. Nagkaroon din tayo ng bad news sa XRP sa wakas. No? What is insane to me about XRP is that they literally dump billions on us and then use that money to buy real world companies. Meanwhile, XRP holders never benefit on that. Only Ripple Labs ang nag-benefit. They rape us, sabi dito mga Lodi, no? They rapid us. Rapid na lang sasabihin ko baka kasi ma-restrict yung salita na yun eh. They rapid us. They actually fully rapid us. Sabi. If you don't see this by now, you're a delusional. Sabi dito mga idol, no? Kung di mo pa nakikita na nirarapid ka ng Ripple. Delusional ka daw. Kaya lang kasi mga idol, sarcastic kasi itong post niya eh. No? Sarcastic to, which is good news to. Good news pa rin to. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yung ibang mga developers dinadump ng billions at binibenta yung kanilang mga assets kumbaga dinadump nila yung asset nila para kumita at ang mag-suffer is yung mga community ng coins nila, ang Ripple hindi. Anong ginawa nila? They dump billions on us and
then use that money to buy real world company. Ano ang magiging benefits ng ginawa nila? Long term, lahat ng mga binili nilang real world company is magbe-benefits pa rin ay ang XRP. 'Di ba? So, hindi pala bad news 'to. Sarcastic kasi 'yun eh. Sabi nga dito, ito yung mga binili, no? Hidden Road, ano pa, yung Rails, yung marami silang binili mga idol eh. With today's close of Hidden Road, kasi matagal na 'to, na news na natin 'to. So, lahat 'yan ng company na binili ngayon kumpara sa ibang mga developers, dinadump nila sa community nila, dinadampan nila yung community nila para sila mismo mag-profit. Pero ang Ripple, ginagamit nila yung pera para bumili ng mga real world company para makatulong pa rin sa XRP sa future. Kasi utility kasi ang XRP. So kaya sila bumibili ng company para magamit mismo yung XRP sa to the fullest, no? To the fullest potential, di ba? So, goods pa rin pala. Di ba? Kasi pag nag-benefits ang Ripple, ano bang nasa gitna ng Ripple at ng RLUSD? Which is XRP. So marami nagsasabi, wala, mababa naman ngayon eh. Mga lodi, uy, grabe, uy. Inabot niya na ang pangalawang suspect natin. Oh my goodness, $165. Ayun na, kunin ko na kaya to. Sandali lang mga lods, wait lang. Kaya ayoko nag-trade eh. Kapag nag-news ako na ako eh. So hindi, sabi ko nga sa inyo, magpa 5 minutes tayo dyan. 5 minutes candle na nasa baba siya. 5 minutes na tayo, taragis yan. 5 minutes natin to. Wala siya, nasa ibabaw pa siya eh. Mga idol, no? Nasa ibabaw pa. Pag nag-close yan dito sa bandang baba, ayan, medyo maglulong na tayo, mga idol, no? Pag nag-close baba ako na yung profit ko, mga idol, no? Baka magkaalaman pa eh. Baka magkabiglaan. 135, no? Lock profit tayo, 135 dito sa Grabe yung grabe yung week ng isa Grabe yung week ng isang candle, kita niyan, mga lodi. Ayun, may ting-ting Ang haba. Naku, mukhang pataas na ata ito 5 minutes natin. Hintayin natin mga lodi. Bababa pa yan, 5 minutes. Isin natin. Excited ako dito So, ang profit natin ngayon is 165 ongoing. Pero nakalock tayo ng 136 eh. So, hintayin natin mag-close, no? Tapusin na natin. Mamaya makikita na natin yan. Chill lang tayo, mga idol. Kayo may excite. So, ayun na nga, no? So, sarcastic to and positive news pa rin to sa XRP. And, eto ang pinakamalaking news ngayon sa XRP na naman. Everyday meron tayong malaking news. Arizona places XRP as part of its strategic reserve for digital asset. Arizona, mga lodi, no? Ginawa lang, di ba yung mga Bitcoin Maxi, pangarap nila maging strategic reserve yung Bitcoin sa US. So, dito, strategic reserve na rin yung XRP sa Arizona. Di ba? Creation of a strategic digital asset reserve fund with XRP listed among the eligible asset alongside BTC and other digital asset. This is a state-level regulatory step and it signals that digital asset are entering the government reserve discussion. Read the news again. So ayan mga lodi. So Arizona ginawa in-apply na yung XRP bilang strategic reserve nila. Dubai naman is tokenizing real estate on the XRP ledger. Oh my goodness. As part of the Phase 2 project, more than 7.8 million digital token have been issued, representing shares in a real estate valued at over 5 million US dollares, mga idol, no? So adoption na naman pagdating sa XRP. Exactly, sabi dito. This is what I meant by utility asset, no? Yan, nakikita niyo na yung pinagagamitan ng XRP yung dalawang news natin sa Arizona, sa Dubai. Exactly yan. This is what I mean by utility asset. 2.5 million successful transaction on the network per day. Zero cost, no? And in what can be considered instant time. Kasi nga 3 to 5 seconds, mga idol eh. Dati sa bangko ginabot pa ng 1 week o 3 days, pinakamabilis. Ngayon 3 to 5 seconds, malupit, di ba? This is not a normal number. This is a future and you need to pay attention on it. And it gives you a clear sign that the future belongs to utility asset. Utility, the keyword, mga lodi, utility asset.
Alright. Sabi niya dito. Alright. I almost forgot to remind you of something. Nothing works without the system tool, XRP. No? So kapag ginagamit mo ang XRP Ledger, automatic yan mga Lodi, gagamit ka ng XRP. At ang XRP Ledger na tawag dito, na technology, no? Malamang gagamitin ng lahat yan dahil sa ganda ng technology ng XRP Ledger at ang nasa gitna niya is XRP, okay? Oh my goodness, brutal na mga Lodi. The XRP Ledger dominates with 63% of the issuance and custody of tokenized short-term US bonds, surpassing even Ethereum and Solana. Naku, nilampasan pa nila yon. While the volume and liquidity are much bigger on Ethereum, institutions prepare to issue and store tokenized bond on the Ripple network. Good news tayo dyan mga Lodi. Oh my goodness, ayan na. Sabi sa inyo, 5 minutes. 5 minutes. Wala pa, matagal pa. Nasa 17 minutes pa lang tayo eh. Pag 9:20, ayan, no? Wala pa eh, oh. Kaka-start pa lang. Ano na, ilan ang konti? 174 oh, magkano to? 10K? Ang inyo, no? Lupit bosin, mga idol, no? Position ko kahapon. Margin natin, $70. Magkano yung $70, mga idol? Asan na yun? $70. Pakita ko lang sa inyo. Tether. Go. $70, no? Ang $70 ay halagang sabi natin $80. 4.6. 4.6 tayo, puhunan natin. At ngayon yung 4.6 natin, meron ng kinitang 10,000. No, labas pa yung 4.6 diyan ha. Kapag pag withdraw to, magiging ano yan, 10.46, parang ganun. Parang ganun yung mangyayari. So, ayun yung position natin ngayon. Pero syempre, strategy nga, hindi mo naman makukuha lahat yan eh. Syempre, tulad niyan, nakalak profit lang tayo ng 136, di ba? Pero kung gusto mo na kunin ngayon, pwede mo nang kunin. Kaya na kasi hindi tayo ganun mag-trade eh. Meron tayong strategy na sinusunod, kaya tayo madalas nagiging panalo. Pero hindi laging panalo yan ha. May mga talo rin tayo, hindi naman tayo si mga hulang baba eh. So, ayan, hintayin natin na mag-close siya ng 5 minutes. Matagal pa, meron pa tayong, 1 minute na lang. 1 minute na lang, bumaba ka na. Pag, ayun na, grabe, boom, magkano na? 180. Boom. Tingnan na natin to. Tapos na rin naman yung news natin eh, mga idol eh. So, tignan ko na lang to. Iko-close ko na lang para sa inyo, mga lods, no? Tapos mag-aabang na tayo ng long. Although kung bababa pa siya, it's okay na yon, profit is profit. Kasi medyo delikado na yung position na to eh. Tinamaan ba? Ayun, yan, grabe, nababa niyan. So lahat ng liquidity dito mga idol, nakuha na. Okay? No, lahat na ng liquidity. Ang susunod na liquidity na niyan is dito na sa dulo. Pero ang layo na niyan. Ang layo na niyan mga idol. Ang layo na niyan. Malayo na yan eh. Di ba? Sa tingin nyo, bababayin niya pa yan? Grabe na yun pag gagangyari yun mga lodi. Bababayin niya pa yan, naabot pa tayo ng 1.1 o under $1. Ano, grabe na yun. Paldo ka na nun, Jeblo. Pag hindi mo pa kinuha yung short mo. Di ba? Pero, titingnan natin, no? Matagal pa. Sana. Ay, gagi, 5 minutes. Sorry. Sorry guys. O, yan na. Natapos na, no? Natapos na yung ating candle at nandyan na siya sa 5 minutes. Pwede na tayo mag-long dito. Sa tingin ko lang, ha? Kaya lang, sugal din yan. Sabi ko nga sa inyo, medyo malayo pa yung kakabitin nito eh. Kung gusto niyang kunin yung isang liquidity exit, dito na yung banda. Napakalaki na niyan, mga lodi. From this, kailangan niyang bumaba ng 15% negative. 'Di ba? Kasi ito, ang binaba nito, sabihin na natin dito lang sa position ko ha. Dito lang ako nag-position eh. Sa position ko, ang binaba niyan is 8% lang eh. 'Di ba? So ibig sabihin kung from this na, kung nasa na tayo ngayon, kailangan niya pang bumaba ng 15%. So kung isasama mo pa yung position ko diyan, ang binaba niya simula nung nag-position tayo is 23%. Grabe, mga idol, no? So ayun, no? Tapos na yung news natin eh.
Anuhin ko na lang 'to, mga lodi, baka mag-long na ako dito, eh. Hindi ako sure, baba ko na 'to. Ano ngayon, baka talo pa, eh. Tignan natin baka bumaba pa, eh, malay niyo naman. 'Di ba, huwag tayo masyadong, greedy sa pera. O ayan, malalaman niyo na lang mamaya, subaybayan niyo siguro 'pag in-upload ko 'to, iba na yung itsura nito, makikita niyo na ay wala na, tinamaan na yung ano ni Jeblo. Nag-profit na siya o kaya nag-position na siya, we don't know, okay? So kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Alam niyo na kung nagustuhan niyo yung ating video ngayon na sobrang solid, i-like niyo yung video. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday update, hindi kayo mahuli sa balita, okay? Mag-subscribe na sa channel natin. Sa mga wala pang crypto exchange, check niyo yung link dyan sa baba ng description. I love you all mga lodi. At magandang araw sa inyo. What's up, what's up?